Demon Emperor Chapter 560. Ang nakaraan. Tinatanong ni matandang Ewan si Chupa. Bakit di niya sinabihan yung dalawang blondie? Sinabi naman ni Chupa na sinigawan siya at minura. Wala rin siya paki sa dalawa. Natatakot si Chupa baka mawala ang nag-iisang katahimikan sa bansa. Nagpapatuloy. Ito lang ang natataging lugar na tahimik na napuntahan ko. Wala kang ibang poproblemahin. Chupa, paano mo nasabi yan? Ito ang opisina ng trabahador. Pinakamababa sa lahat. Ito ang lugar na kinatatakutan sa buong sekto. Dahil maraming adik at masasamang tao na nakakulong dito. Paano mo nasabi na mapayapa rito? Matandang Ewan, hindi mo pa ito maintindihan dahil kulang ka pa sa pangunawa. Dito ang pinaproblema mo lang, pumatay o di kaya mamatay. Mabuhay o di kaya mamatay. Di ba napakadali lang? Kaya magkakaroon ka talaga ng peace of mind dito. Walang masyadong problema. Walang nagtatangka sa'yo o di kaya naninirang puri. Katulad sa labas, ginagawang kanila ng issue, may content lang para sa views. Masyadong mahirap dahil marami kang problema kakaharapin na mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Kaya isipin mo, saan ka pa makakahanap ng lugar na kagaya nito? Matiwasay at tahimik. Oh, may punto ka sa sinabi mo, Chupa. Si Sir Chupa talaga, napakalaki ng kanyang kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay. Tama ka, Chupa. Nasa tamang lugar ka. Itong lugar na to ay tahimik at matiwasay. Walang gumagambala sa'yo na social media. Sinabi ko nga sa'yo, ayaw mo kasing maniwala eh. At naghiwalay na ng landas si Chupa at matandang Ewan. Bumalik na sila sa kani-kanilang tulugan na bahay kubo. Chupa! Chupa! Gumising ka na! Sumama ka sa akin, may lakad tayong importante. Gaano ba ka-importante yan at nangigising ka ng maaga? Kita mong wala pa akong tulog. Mayroon na naman bang pagtitipon na magaganap? At ba't wala akong narinig na kahit isa na tumunog na kampana? Gagawin na naman ba yung pagsasabong? Kakatapos lang yun kahapon ng gabi ah. Tapos gagawin na naman nila ulit? Kapag inulit-ulit nila yung ganitong pangyayari, hindi na magtatagal ang opisina ng trabahador at mauubos ang tao dito. Sa loob lamang ng 3 araw. Hindi yun ang sadya ko, Chupa. Ang pagsasabong ay hindi basta-basta nasisimulan agad. Hindi nila gagawin yun agad. Pero bilang trabahador, kailangan nating magtrabaho. Yun ang tungkulin natin sa sekto. Kailangan mong gumising ng maaga sa umaga at huwag kang tatamad-tamad. Tungkulin natin maglinis sa mga bahay ng mga matatanda at mga venerables. Pero paano nangyari yun? Hindi ako nagtrabaho sa nakalipas na 2 araw. Tulog kain lang ang ginawa ko. Ako ang umako ng trabaho mo sa nakalipas na 2 araw. Pero kagabi, pagkatapos ng sabungan, hindi na kita matutulungan dahil kilala ka na nila. At si Willing na makapalang muka, inilagay niya talaga ang pangalan mo para makapaghiganti siya. Siya ba ang may hawak ng kapangyarihan dito? Di ba ikaw ang namumuno rito? Kaya dapat ikaw ang boss. Di ba nasabi ko na sa'yo yan? Para kang ulyanin na. Isa lang akong namumuno, pang display lang. Pero kung sino ang may malakas na kapangyarihan, siya ang boss. Alam kong hindi kita kayang pasunurin dahil mahina lang ako. Pero pakiusap naman, huwag mo akong pahirapan. Ako ang naiipit dito. Swerte mo, dahil kung hindi ka lang matanda, binatukan na kita. Pagbibigyan muna kita ngayon, matandang Ewan. Dahil magkaibigan tayo at para makapagpahinga ka na rin. Tara na, umalis na tayo. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating na si Chupa at matandang Ewan sa lugar ng tagpuan. Paparating na yung dalawang magkaibigan. Kuiling, makapalang muka. Nandito na yung bata na makulit. Dumating na nga sina Chupa at dumugtong sila sa pila ng mga trabahador. Ngayong nandito na kayong lahat, sasabihin ko na kung saan kayo mapupwesto na maglilinis. Makinig kayong mabuti dahil ayokong inuulit-ulit
ulit ang sinasabi ko. Zhang Fugay, Loyong Chang. Maglilinis kayo sa bahay ni Venerable C. Wang Tiangle, Zhang Mingqi. Kayo ang maglilinis sa silid tulugan ni Matandang Liang. Ano itong mga reaksyon nila? Masyado silang natutuwa at namimili kung saan maglilinis. Pare-pareho lang yan na maglilinis. Walang pinagkaiba. Pwera lang kung may extra tip na ibinibigay. Galing sa mga matatanda o di kaya venerable. Chupa, nandyan ka ba? Oh, ako na. Sa wakas sasabihin na kung saan ako maglilinis. Dalhin mo na ang walis tambo at simulan mo nang linisin ang silid tulugan ng pinuno ng sekto. Ha ha ha. Bakit kaya tuwang-tuwa ang malditang to? Maglilinis lang naman ako sa bahay ng pinuno ng sekto. Pinagtatawanan ng lahat si Chupa na parang clown. Ha ha ha. Kung ganun ito pala. Kaya pala nila ako hinihintay dito lahat. Pero ang hindi nila alam, matagal ko nang gustong pumunta sa silid tulugan ng pinuno ng sekto. Binigyan lang nila ako ng pagkakataon para makapunta ako dun. Si Huyo, maghanda-handa ka na. Dahil papunta na ako sa iyo. Bakit dito mo ko pinadiretso sa putangin ng lugar na to? Siguraduhin mo lang na may maganda kang rason sa akin. Sa labas ng mansyon ng pinuno ng sekto. Chupa, ito nga pala ang silid tulugan ng pinuno ng sekto. May bilang ito na 273 na kwarto. Kailangan linisin mo lahat ng maayos, isa-isa. Dapat pulido ang pagkalinis, walang matirang dumi. Anong sabi mo, tanda? 200? Nahihibang ka na ba? Sobra nang pinapatrabaho niyo sa akin. Trabaho yan ng 20 na tao. At saka hindi naman niya ginagamit lahat yon. Ba't kailangan kong linisin lahat? Psst! Manahimik ka, Chupa. Huwag kang madaldal. Ito ang katanyagan ng pinuno ng sekto bilang pagkilala. Tayong mga trabahador ay walang magagawa kundi sumunod lang sa utos. Huwag kang masyadong magreklamo dahil kung hindi, baka may mangyaring masama sa'yo. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Si Huyo mismo ang nag-imbita sa akin dito sa sekto. Hindi naman siguro ganun ang gagawin niya sa akin. Hindi naman niya ako papatayin para lang sa isang maliit na bagay. Pero kailangan hindi rin ako padalos-dalos. Titignan ko muna kung ano ang pwede kong gawin at ano ang hindi ko pwedeng gawin. O sige, matandang ewan. Magsisimula na akong magtrabaho. Chupa, teka muna. May sasabihin ako sa'yo. Chupa, lagi mong tatandaan. Ang pinuno ng sekto ay kakaiba ang ugali. At masyado siyang malinis. Ayaw niya ng madumi. Kaya kapag naglinis ka sa loob, siguraduhin mong malinis. Pulido ang pagkalinis. Kahit isang alikabok, wala kang makakaligtaan. Dahil kapag hindi nagustuhan ng pinuno ng sekto ang pagkakalinis mo, ang ulo nating dalawa ang magiging kabayaran. Alam mo ba ang dahilan bakit tuwang-tuwa ang ibang trabahador nung ikaw ang napili na maglilinis sa bahay ng pinuno ng sekto? Dahil ayaw nilang maglinis dito. Mas gusto nila sa bahay ng mga matatanda. Bukod sa maraming kwarto ang lilinisan mo, nakasalalay pa dito ang buhay mo. Sinadya talaga ni Willing makapalang muka na ikaw ang ilagay sa paglilinis sa bahay ng sekto. Dahil gusto niyang gamitin ng pinuno ng sekto na matanggal ka sa lugar na to. Kaya mag-iingat ka lagi sa lahat ng mga kilos mo sa loob ng mansyon bawat minuto. Dahil ang buhay mo ay nakadepende sa performance mo. Masyado kang nag-aalala sa wala, matandang ewan. Yan ang epekto ng pagiging adik mo sa kape. Ninenervyos ka na, hindi pa nagsisimulang trabaho ko. Maraming salamat, matandang ewan, sa pagpapaalala mo sa akin. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, kaya chill ka lang dyan. Ay nako, ano kayang nasa isip ng batang to? Talaga bang maglilinis siya o baka naman magnanakaw lang? Sa labas ng mansyon ng pinuno ng sekto.
Pumasok na si Chupa sa loob ng mansyon, hindi man lang kumatok. Bumungad sa kanya ang isang malaking granding sala. Punong-puno ng mga dekorasyon, pang mayaman talaga. Ang ganda naman ng mansyon na to, puro mamahalin ng mga gamit. Ha? Sino yan? Paano ka nakapasok dito? Sinong nagpapasok sa'yo? Chupa, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Sino po kayo? Hindi ko kayo kilala. Kayo po ba si Huyo, ang pinuno ng sekto? At dito nagtatapos ang chapter 506. Maraming salamat po sa panunood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Chupa.